Sa botong 19 versus 4, walang impeachment trial na mangyayari sa ngayon dahil inarchive o isinantabi muna ng mga senador ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang ilang senador naman nagpasaring sa Kamara at kay Speaker Martin Romualdez. Imbes na ang vice raw ang palitan, bakit hindi ang Speaker? At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, Mian Los Baños. Mian! Yes, Bok, tama ka, no? Nagdesisyon na ang Senado na i-archive o isantabi ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 o 19 senators ang pumabor sa motion to archive, 4 ang kumontra, 1 ang nag-abstain. Gaya ng sinabi mo, Bok, ibig niyan sabihin wala ng impeachment trial na gagawin ang Senado sa ngayon. Malinaw ang paninindigan ni Senate President Chis Escudero. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Ibig sabihin niyan, wala ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa ngayon. In-archive o isinantabi na kasi ito ng Senado. Mismong si Escudero, bumoto pabor dyan. Anya, malinaw ang desisyon ng Supreme Court. Unconstitutional ang articles of impeachment. Walang bisa simula umpisa, kaya walang basihan para ituloy pa sa Senado. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. In fact, Mr. President, distinguished colleagues, it must prevail especially when it is unpopular, when it is inconvenient, and misunderstood. May banat din siya sa mga kumwestiyon sa desisyon ng SC, mga legal experts daw na parang mas magaling pa sa Korte Suprema. Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? May paalala rin si Escudero sa mga taga-Kamara, huwag daw magpagamit sa mga may ambisyong pampolitika. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. Sinigundahan naman yan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. If we cannot obey the law, do we still deserve to be called lawmakers? Maging si Senator Amy Marcos na kakampi ni VP Sara sa Senado, diretsahang nagpasaring sa Kamara at kay House Speaker Martin Romualdez. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Dagdag pang parinig ni Amy, Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano sang-ayon din sa pag-archive ng articles of impeachment. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Pero teka, hindi lahat pabor. Kontra sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. Sabi nila, hindi pa final ang desisyon ng SC, kaya dapat hintayin muna. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. People must have the power to make the highest rulers accountable. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. The Supreme Court now has the chance to rectify these errors in its decision. So I was hoping to table the motion so that we can
let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes. All we needed to do was wait a little. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson, habang si Senator Erwin Tulfo sang-ayon na dapat patayin na ang articles of impeachment, pero may hamon siya kay VP Sara. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo. Bok, bago nga nauwi dyan sa botohan para i-archive yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, nagdebate muna ng 4 na oras ang mga senador mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nagsimula yan, Bok, nang tumayo si Senator Rodante Marcoleta at hiniling niya na i-dismiss na yung impeachment case laban kay VP Sara. Aniya, sangkatutak daw yung violation na ginawa ng Kamara para sa pagpasa at sa pagproseso ng impeachment case na yan. Bok, narito ang pagpapatuloy ng aking report. Hilaw at sablay, ganyan inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Tanong ni Marcoleta paanong magiging legal ang complaint kung mula umpisa pa lang sira na ang proseso. 4 na impeachment complaint daw ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isang malinaw na paglabag sa 1-year ban rule. Hindi lang yan. Hindi rin daw ni-refer sa House Justice Committee ang unang 3 impeachment complaints at delayed naman daw ang pag-refer sa opisina ng House Speaker. Dahil dyan, motion ni Marcoleta, i-dismiss na agad ang impeachment complaint. Pero tumayo si Senate Minority Leader Tito Soto para tumutol. Huwag daw apurahin na ibasura agad ang reklamong impeachment. Kahit pa raw kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na unconstitutional ang reklamo, inaapila pa ito ng Kamara. Hinay-hinay lang daw habang wala pang final decision. The reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Buwelta ni Marcoleta. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Dagdag pa ni Soto, hindi porket unanimous ang desisyon ng Korte Suprema gaya ng sa pagturing nilang unconstitutional sa impeachment complaint ni VP Sara, hindi na ito pwedeng iapila. Si Senator Risa Hontiveros naman, nanindigang hindi imposible na baliktarin ng SC ang kanilang unanimous decision. Nagawa na nga raw ito noon at naglapag si Hontiveros ng mga resibo. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. Pero kinwestiyon niya ni Marcoleta. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are on bank MR. decisions or decisions by a division. Na Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to decisions- question. It has happened before. So yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito. Si Senator Ping Lacson naman kinwestiyon kung paano nga ba i-dismiss ang kaso gayong wala raw ito sa rules ng Senado at hindi rin sila nag-convene bilang impeachment court. Wala tayo pong guidelines kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. So anong guidelines ang susundin natin?
in addressing the motion to dismiss. Sa gitna ng banggaan, nagsuggest si Senator Alan Peter Cayetano na wag na lang motion to dismiss, kundi motion to obey the Supreme Court. Para malinaw, susunod ang Senado kahit ano pa ang maging final ruling ng SC. Pero sabi ni Senator Bato de la Rosa, malinaw ang planong magdedesisyon ngayong araw. Hindi raw dapat i-delay dahil lang sa motion for reconsideration ng Kamara. We have to decide on this today. It was not part of the agreement that whenever the House of Representatives file a motion for reconsideration, ay ma-install yung ating plano to decide today. So, bakit nagbago yung usapan? Si Senator Raffy Tulfo naman gustong i-dissolve ang impeachment court. We just dissolve this impeachment court because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro i-dissolve na lang natin to para we're still in line with what the Supreme Court said. Pero ayaw pumayag ni Marcoleta na itabi lang ang motion. Mainit ang kanyang tanong. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin? Sa isang motion for reconsideration, nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Sa gitna niyan, binigyang diin ni Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan na dapat mag-convene na lang sila bilang impeachment court. Doon daw dapat dinidinig ang tungkol sa impeachment case ni VP Sara at hindi sa plenaryo. Pag tayo ay bumoto ngayong hapon o ngayong gabi na i-dismiss ito, we will be acting beyond, without legal authority dahil wala naman sa atin yung impeachment complaint. Wala namang kapangyarihan ang Senado in plenary, ultra vires, without legal authority, ang magiging desisyon natin. Pero kahit kaliwat ka na ng debate, nanindigan si Marcoleta. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Ba't pinipilit po natin ang isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Bok, ang paglalarawan nga ng mga senador maituturing ng patay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero pwede yang mabuhay in case lang i-reverse ng Supreme Court yung desisyon nito kung saan diniklara nga niyang unconstitutional yung articles of impeachment base naman sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. At ang suggestion at payo ng mga senador sa mga may balak pang maghain ng impeachment case laban sa vice, meron pa naman daw at pwede pang maghihintay hanggang February 6. Siguraduhin lang daw na susunod sa panuntunan ng Korte Suprema. Bok. Bok, help us understand this here. Kasi ang haba-haba ng diskusyon sa huli, ang pinagtalunan at pinagbotohan sa huli ay whether to table the Marcoleta motion or to archive the impeachment complaint. Pero in effect, tell me if I'm getting this right, in effect parang pareho lang epekto niyan. Na in both cases, whether you archive or you table, isasantabi mo ang impeachment complaint until matapos ang MR. Tama ba? Ano kaiba nila dalawa? Ganito. Mismong mga senador nagkalituhan dyan kanina. Yung unahin natin, tama ka, yung motion na to table ay hindi yung impeachment case. Ang motion to table ay yung motion to table the motion to archive. Meaning, ang gusto sana nila Senator Tito Soto, wag pagdesisyonan yung motion to archive. Ibig sabihin, i-table lang muna natin, tapos once lumabas yung final decision ng MR, saka tayo mag-usap muli. In effect, buhay pa rin sana yung impeachment case. Hindi, yung motion to table ay hindi motion to table the impeachment case. Motion to table the motion to archive. Ibig sabihin, wag pag-usapan, wag pagbotohan yung motion to archive. Pero dahil natalo yan, nag-proceed yung Senado sa pagboto dun sa motion to archive, Bok. Yeah. I'm getting you there. What I mean is that in the end result is basically the same. Iintay nila ang resulta ng motion for reconsideration at base sa pagdesisyonan with finality ng Supreme Court, doon sila magdedesisyon kung bubuhayin nila o hindi yung trial. Tama ba? In other words, Tama. Kumbaga kung by implication, pareho lang.
Go ahead, Bok. So tama ba? By implication, pareho lang Not resulta. necessarily. Kasi itong motion to archive talagang, itong motion to archive, technically talagang pinatay na niya yung impeachment case. Mabubuhay lang siya kung babalik ta rin nga ng justices yung kanilang decision, which is sinasabi nga ng ilang mga senador, particular ni Senator Rodante Marcoleta, posibleng mangyari na majority of them ay babalik na rin yung kanilang desisyon. Whereas yung motion to table, buhay na buhay pa siya. Kasi pwede nga raw magpatuloy yung, kumbaga sinasabi nila, nagsimula naman na yung trial since nag-convening impeachment court. So nandyan lang siya, buhay siya, hihintayin lang natin yung MR. Kumbaga mas may life, may buhay, mas aktibo sa ating impeachment case kung na-table lang siya. Bok, sorry, naririnig ko yung sarili ko. Baka pwede ang Sige. ma-mute yung We'll have sarili ko, that naririnig ko kasi. adjusted here. Anyway, Bok. sige, go ahead, Bok. Another question. I understand dun sa votation, dun sa pag-archive ng impeachment complaint, si Ping Lacson, I understand, abstained. Why is that so? Parang sila nag-abstain eh. Oo, siya lang ang nag-abstain. Kasi naniniwala siya na dapat naman talagang sundin yung desisyon na sana nung Korte Suprema na sinasabi nga, ang isa sa pinakamalaking na pag-usapan kasi kanina, immediately executory. Kasi sinasabi nga dyan ni Senate President Escudero, kung wala sana yan, mas may leeway tayo na baka mag-iba yung desisyon natin. Pero malinaw ang sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. So sinasabi ni Senator Ping, naniniwala siya dyan. Pero naniniwala din siya na dapat ngang hintayin na rin muna talaga yung motion for reconsideration. So dahil hati siya sa dalawang paniniwala na yan, nag-abstain na lang siya, Bok. Kahit pa yung mga kasama niya sa minorya, for example, Senate Minority Leader Tito Soto at Senator Risa Hontiveros, ay bumoto ng kontra sa pag-archive. Bok, one last question. I'm just taking a stab here. Naglabas kasi ng pahayagang ABS-CBN kanina with regard to the Supreme Court ruling where the Supreme Court cited an ABS-CBN report as one of the reasons for the apparent lack of due process. In particular, ang sinasite nila, ang sinasite ng Supreme Court ruling is on page 8, footnote number 30, where the Supreme Court said na there was no plenary vote done by the House of Representatives at all at diniretso transmit doon sa Senado yung articles of impeachment. In that case, footnote number 30, it was quoting an ABS-CBN report, which ABS-CBN today denied ever having made that report. And in fact, ABS-CBN is saying na in fact, we even aired live yung plenary vote ng House of Representatives. I don't know kung napag-usapan yan dyan, but I also understand si Senator Risa Hontiveros also raised that question. Was that ever discussed at length? Na-bring up yan, Bok, pero kailangan kong aminin sa'yo, ha. Hindi ko yan masyadong nasundan kasi nagla-live report ako kayo na. Pero yes, we heard about yung sinasabing pinagbasehan nga nung SC decision, but I don't think na-discuss siya in length. Alam ko kasama lang siya sa mga argumento na inilabas ni Senator Risa Hontiveros kanina. Kasi in the end, pare-parehas lang naman talaga ng isinusulong na argumento sila yung apat, si Senator Tito Soto, Risa Hontiveros, Bob Aquino at Kiko Pangilinan na hintayin na lang natin yung MR. At bakit mo ba i-archive kung meron pa ngang nakaumang na MR or naka-file na MR at hindi pa nga final yung decision ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi kanina kasi dun sa botohan, Boka, hindi na lang sa kaso. May mga pasaring na rin yung mga senador sa kapwa nila mga senador na parang bakit nyo ba gustong ituloy? Bakit ba kayo hindi susunod sa SC? Hindi nyo na deserve maging mambabatas kung kayo mismo hindi kayo sumusunod sa batas. So medyo ganoon na yung punto o yung direksyon ng botohan kanina, Bok. Tsaka patutsada sa lower house. Matindi yung mga nilaglag kaninang kataga. Yes. Okay, maraming salamat, partner. Mian Los Baños, reporting live from the Senate. Mukhang talagang naglabas ng... Sama na loob, no? Oo, naglabas ng sama ng loob si SP Escudero kanina. Mahaba yung kanyang talumpate. Although, wasn't that a bit unusual? Sorry, I'm just adding this. Wasn't it a bit unusual? Chamber-to-chamber courtesy, parliamentary courtesy and all that. Pero harap-harapan yung well, hindi harap-harapan, pero diretsahan yung patutsada.
Mainit mainit sa Senate President Escudero kanina kasi ang usapan nila dapat boboto ka yes or no, then explain mo yung vote mo. Pero kahit kami medyo nagulat din kami na, uy, ang haba at hindi na masyadong explanation on vote. Talagang binira na niya yung mga kritiko ng Senado simula pa raw nung umpisa, yung nagkikriticize sa kanilang pati yung pagpaparemand, yung mga legal luminaries na kinikriticize yung action ng Senado hanggang sa napunta na nga siya dun sa mga kongresista. So mukhang nag-ipon ng sama ng loob at inilabas kanina, Bok. Okay, maraming salamat, partner Mian Los Baños, live mula sa Senado. Thank you, Mian. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.